May ibabahagi akong kwento sa inyo mga kagantimpala at sana magustuhan nyo. Itong mga panahong ito, bumisita si Nick kasama ang isa niyang kabarkada sa mga tito at tita niya. Gawa ng matagal-tagal niya na ring di nakikita ang mga ito at nakakamusta. Pagkarating nila sa tahanan ng mga ito, sobrang nabigla naman yung mga tito niya. Nang makita siya, kinahapunan, nagsimula na ngang umikot ang bote ng alak. At habang nag-iinuman sila, pansin niya na yung isang kasama nila, panayang pagmamasid sa paligid na para bang may binabantayan nito. Di niya na lang ito pinansin at nagpatuloy na lang sa pagtagay. Nick, kumusta naman doon sa atin? Ayos pa rin ba? Wika ng tito niya. Oo naman po, wala pa rin ipinagbago, tulad pa rin ng dati. At sobrang napasarap ang kanilang kwentuhan. Di nila namalayan ng oras at gabi na pala. Maya-maya pa, umuwi na nga ang iba pa nilang mga kainuman. Gawa ng may mga pamilya rin ng mga ito na naghihintay sa kanila. At yung tanging natira lang ay si Nick, yung tito niya, yung kabarkada niya. Tapos yung isa na kanina pang nagmamasid sa buong paligid. Nang biglang nagwika ito sa kanila ng, "Pre, bantayan mo yung si Nick. Bago pa lang yan sa lugar natin. Alam mo naman, di ba? Magkaganon man, nandito pa rin naman ako. Kung pamilya mo, pamilya ko na rin." Sige pre, maraming salamat. Nung nakaalis na nga yung lalaking iyon, agara namang tinanong ni Nick kung ano yung ibig sabihin ng lalaki. To? Anong ibig sabihin nun? At nagwika ito sa kanya ng, "Nag-aalala lang yun sa Nick. Pati na sa barkada mo, gawa ng itong mga nakaraan. May dumayo rin ditong isang pamilya. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, buwan, di na namin nakita yung pamilyang iyon. Isa pa sa mga kwento-kwento na baka raw na biktima ang mga ito ng mga nilalang na kung tawagin ay mga aswang." Ayon pa sa tito niya, tumuloy iyon sa tahanan ng dalawang matanda. Kung di nyo kasi na itatanong, medyo malayo-layo ang tahanan ng mga ito doon sa baryo. Hanggang sa dumaan ng mga araw, wala na. Di na nila nakita ang pamilyang iyon na tumuloy doon sa dalawang matanda. Dati kasi, minsan na yung umamin yung dalawang matandang iyon na may lahi sila ng mga aswang. Pero ayon sa kanila, di sila nang bibiktima ng mga taong sakop ng kanilang baryo. Liban lang kung doon ito tumuloy sa kanila. At pag natalo ng mga ito ang pananampalataya mo, doon na nga magwawakas ang iyong buhay. Matapos ang mga kwentuhan, binigyan si Nick ng tito niya ng mga kalamansi. Ayon pa nga dito, nasa bawat kakainin niya raw na galing doon sa lugar, lagyan niya muna ng kalamansi bago yun kainin.
Isang hapon, habang naglalakad ang dalawa, paikot-ikot sa baryo, nakakita sila ng isang karinderya. Pansin nila na marami ang kumakain doon. Itong kabarkada naman ni Nick, mabilis na umupo para umorder na. Maya-maya pa, binigyan na nga sila ng sinabawang karne at kanin. Dahil sa gutom ng kabarkada niya, agad nitong nilantakan yung pagkain. Maya-maya pa, nilagyan na nga ni Nick yung sinabawang karne. Hinintay niya yon ng ilang minuto at nakita niya na parang wala namang nangyari. Akmang susubo na sana siya. Pagkisap ng kanyang mga mata, nakita niyang may lumutang na daliri doon sa sinabawang karne. Daliri iyon ng tao. Nung makita naman ito ng kasama niya, agad naman itong naisuka ang lahat ng kanyang kinain. Tumayo yun at pinagmumura yung may-ari nung karinderya. Nang biglang lumapit ang isang matandang lalaki at nagwika sa kanila ng, "Ano bang problema, mga iho? Nagmamaang-maangan ka pa, Manong? Karne ng tao yung pinapakain mo sa amin." Nang biglang nagsalita ito ng, "Nahihibang na ba kayo? Tingnan nyo, saan yung karne ng tao dyan?" Nung tiningnan uli nila ito, bumalik uli yun sa dati niyang itsura. Akmang lalagyan pa sana iyon uli ni Nick, nang biglang may humila sa kanila palabas ng karinderya. At nakita nilang yun yung kaibigan ng tito niya. Habang naglalakad sila palayo, nagwika ito sa kanila ng, "Ano bang ginagawa nyo doon, ha?" Kakain lang po sana kami." "Anong kakain? Nakita nyo naman, di ba? Aswang yung may-ari nung karinderya." "Yun na nga po bakit di alam nung iba na..." wika ni Nick. Alam nila, Nick. Gawa ng mga purong yanggaw na ang lahat ng kumakain doon. Di ko alam kung bakit nakarating kayo doon. Pumasok kayo sa teritoryo nila. Mahirap to." Matapos nun, habang naglalakad sila, pansin ni Nick na may kwintas yung lalaking iyon. Kung di siya nagkakamali, ngipin yun ng hayop. Nung makarating na nga sila sa tahanan ng kanyang tito, agad namang nagwika yung kaibigan ng tito niya ng, "Kailangan na nating silang pauwiin ngayong araw mismo. Kundi magkakaroon ng malaking digmaan mamayang gabi." Pagsabi ng ganun ng kaibigan ng tito niya, alam na agad ng tito niya ang mga nangyari. "Pasensya ka na, Nick, pero kailangan. Kaya bago lumubog ang araw, lisanin niyo na ang lugar na to." Matapos ng mga pangyayaring iyon, nilisan na nga nila Nick yung baryo. Matapos nun, di niya na nga alam ang mga sumunod na nangyari. Gawa ng nakatulog na siya sa biyahe. Nagising na lang siya nung huminto na yung bus sa lugar nila. Habang pababa siya, iniisip niya kung totoo ba ang lahat ng mga nangyari. Ngunit magkaganon man, sa tuwing kakain siya ng sinabawang karne, di niya pa rin makalimutan
nang makakita siya ng isang daliri ng tao nang lagyan niya ito ng kalamansi. So, yun guys. Siguro malamang yung kaibigan ng tito niya isa yung antingero o kaya, 'di ba? Tsaka yung ngipin na yan siguro malamang di natin masasabi kasi baka ngipin yun ng kalabaw o kaya, 'di ba? Isang 'di ba? Alam niyo na. So yun guys, maraming salamat sa pakikinig ng kwento. At sana magustuhan niyo pa yung mga susunod ko na kwento. Yun lang. Maraming salamat.